pinakahuli pong balita ito na nakuha natin mula sa The Hague, the Netherlands. At ito po ay patungkol sa trial na sa kasalukuyan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Lumalabas po na itong ICC may double standard at nahuling-huli sila sa mga sagutan na nangyari. At dun sa sagutan na nangyari ay nabasa ko yung mga sagot, yung sagot ng abogado ng victims sa kanilang pagkukontra sa paghingi ng mga abogado ni Duterte na umalis sa kaso si Attorney Karim Khan. Dahil nung siya ay abogado pa lamang, siya ay nag-abogado sa mga biktima ng tukhang. So yan po ang nang lumabas. Inamin din ng abogado sa kasalukuyan ng mga biktima na talagang totoo na nag-akto bilang abogado ng mga biktima ito si Attorney Karim Khan. At sa panahon na yon na nag-akto siya bilang abogado ay ang prosecutor noon ay si Fatou Bensouda. At sa tahasang sinabi nila, inamin nila na yung trabaho pala doon ni Attorney Kaufman para sa mga biktima ay si Attorney Kaufman mismo ang nagbibigay ng lahat ng mga ebidensya ng mga biktima papunta sa Office of the Prosecutor. Ibinigay niya kay Fatou Bensouda. So, ibig sabihin, talagang malalim pala ang naging papel ni Prosecutor Karim Khan. Alright. Sa Pilipinas, ang prosecutor po ay walang bawal sa prosecutor na magiging dating abogado ng umaakusa. Tapos siya magiging abogado ng umaakusa kung naging appointed siya sa prosecutor at prosecutor siya para wala po batas sa Pilipinas na nagbabawal sa prosecutor na magiging abogado ka ng umaakusa bilang prosecutor. At kung dati, nung hindi ka pa prosecutor ay abogado ka, may ano ka, nagiging abogado ka, may papel ka ginawa sa kaso na sinasampa ngayon na kung saan ikaw ay official prosecutor. Sa Pilipinas, wala yan. Pero sa International Criminal Court, sa batas ng Rome Statute ay basta may participation ka sa kahit anong proceeding sa isang kaso na bilang ikaw ay abogado, ay hindi ka na pwede magiging prosecutor kung ipoprosecute mo ang ibang mga tao. So ngayon, nabasa ko ang sagot ng abogado ng biktima, si Attorney Masida. Ang spelling ng Masida, M-A-S-S-I-D-A. So Masida. So sa kanyang diskurso o argumento, hindi daw dapat paalisin si Prosecutor Khan. Ang unang dahilan nila ay total nag-take leave of absence. Nag-leave siya, kumbaga on leave siya ngayon bilang prosecutor ng ICC. Ang pag-leave niya ay dahil po sa katotohanan na iniimbestigahan ngayon si Attorney Khan sa sexual conduct case na pinail ng abogada laban sa kanya. At doon ang kaso doon, may sa United Nations ang kasong yun. Yun po nag-imbestiga sa kasong yun. So habang ang argumento nilang una, total nakalib naman siya, huwag na lang ituloy yung yung motion nila ni Attorney Kaufman na alisin sa kaso si Attorney Karim Khan. Yan ang argumentong una. Pangalawang argumento nila ay hindi raw sapat ang rason na papaalisin si Attorney Khan mula sa kaso bilang prosecutor sapagkat po ay ibibigay din daw ang prosecution sa kanyang deputy prosecutor kalimutan ko pangalan. Anyway, ganun ang pangalawang argumento. Pangatlong argumento nila ay dapat daw
noon pa nagreklamo yung mga abogado ni Duterte. So, pang-apat, sinabi nila ang batas ng Rome Statute na nagbabawal ay nagsasabi na nililimita lamang ang partisipasyon ng isang dating abogado na private lawyer sa official proceeding. Kung saan, halimbawa, ganitong official proceeding, dati may official proceeding ba na si Duterte kinasuhan at ngayon nagiging prosecutor ka at si Duterte pa rin ang ipaprosecute mo? Bawal yun kung ganun ang sistema kasi official proceeding daw. Tapos, ang tanong naman natin ngayon ay, ganun ba? Ganun ba? Oh, ngayon, bago ko itutuloy, magbabati muna ako. Okay, batiin ko si Valerie Serra. Good morning. So, Bernard Magtibay, good morning sa Pilipinas. Si Gregorio Rimolta, hi, hello po. Toto watching from Phoenix, Arizona. Anong oras kayo sa Phoenix, Arizona? Versatile Matt, hello po Katoto from here in United Arab Emirates. Okay, thank you Versatile Matt. Gregorio Rivolta, believe good ko sa imo ha sir. Maayo ka magpasabot sa mga butang hisgutan on antag mag-video kit mag-video kit target og makabakasyon ako diha sa Pinas. O sige pagbabakasyon sa Pinas kontakag gyud ko kay magkunta magkita ta. Tapos dadun ta ka sa akong live, magtapad ta. Si Mudisto Gaylawon, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Wow, ito po mga Pilipino. This topic is actually favorably, kaya masisiyahan ang mga DDS dito. Ang mga hindi DDS, makinig na lang kayo. Huwag kayo magalit. This is just a factual matter. Tapos ang factual matter ay ating analisahin. Okay? So, nang sinabi ko, ang partisipasyon pala ni Attorney Khan dito sa kaso ni Duterte, noong hindi pa kinasuhan si Duterte, ay noong ang kaso pa lang ay Philippines pa lang, situation in the Republic of the Philippines pa lang, ay doon po naging abogado ng mga biktima si Attorney Karim Khan. At private lawyer pa lamang siya. Ang gawa niya noon ay sa during the preliminary examination na ginagawa ng Office of the Prosecutor na pinangunguluhan noon ni Fatou Bensouda, siya ang papel niya, inamin dito ng abogado ng mga biktima, na ang papel lamang daw ni Attorney Karim Khan as private lawyer ay tagabigay labang ng mga papel nila daw doon. At siyempre, mga substantive na mga papel kay Fatou Bensouda. At during that time, ay hindi pa si Duterte ang kinakasuhan. Wala pang tinitingnan ang prosecutor kung sino talaga ang dapat kasuhan. Kundi nag-imbestiga pa lamang sila sa Pilipinas. Okay? So, ganoon na sitwasyon. Inamin nila sa kanilang sagot kasi nagsumiti ng sagot ang defense, ang mga victims, the lawyer appointed by the ICC court for the victims ng tukhang ay nagsabi siya ay kumukontra sa pagpatanggal kay Attorney Karim Khan mula sa kaso. At ang katwiran ng abogado ni Attorney ani Duterte na sila ni Attorney Karim Khan, hindi ka pwede maging prosecutor sa isang kaso kung ikaw ay dating abogado ng mga biktima na siyang kumakaso ngayon kay Duterte. Yan po ang argumento ng mga abogado ni Duterte. Ganon din ang sagot ng prosecution. Ibig sabihin, ang sagot nila ay tinatayuan nila na hindi daw dapat alisin si Attorney Karim Khan. So among all other reasons na pagkontra nila ay, ulitin ko lang ulit, na sinabi ng abogado ng biktima na si Attorney Karim Khan, ang papel niya noon ay isang taga-kuha ng mga papel sa mga para sa biktima ng tukhang at siya nagde-deliver doon. Binigay niya sa
Office of the Prosecutor na si Pato Binsauda pa ang boss. So ngayon, at private lawyer siya noon. At ang isa pang dahilan nila ay total on leave naman, naka-leave. Hindi naka-function ngayon si Attorney Karim Khan kasi po ay siya ay kinasuhan sa sexual conduct na sinampa ng babaeng abogada nandun sa Amerika ngayon ang kaso. Doon siya iniimbestigahan. Pangatlo ay limitado lamang daw ang papel ni Attorney Karim Khan. Pangapat, argumento nila ay parang premature kasi hindi pa naman babalik si Attorney Karim Khan. Kasi kung babalik si Attorney Karim Khan, pagkatapos ng leave, ay usisain pa yan ng judge, mga lahat ng judges kung papayagan nila si Attorney Karim Khan na babalik sa pwesto. So, panglima ay ang sabi nila, limitado, hindi naman daw official proceeding ang mga proseso na nangyari noong panahon na abogado ng mga biktima si Attorney Karim Khan. Pero inamin din ng abogado ng mga biktima na ang papel na ginagampanan noon ni Attorney Karim Khan ay tagabigay ng mga ebidensya. At ang objective, of course, pag nagbibigay ka ng ebidensya, ay para makumbinsi ang prosecutor's office na kasuhan na kung sino dapat kasuhan. Ang dagdag na argumento nila ay noong panahon na yon na nag-aktibo si Attorney Karim Khan bilang private lawyer ng mga biktima, ay ang tinitingnan nila hindi pa si Duterte. Wala silang tinitingnan kung sinong tao na dapat kasuhan, kundi sitwasyon lamang sa Pilipinas ang pinag-uusapan. Well, at nangyari yan na, I'm very brave in saying na ang lahat na ngayon ay nangyari isa during the time na nag-anunsyo si Pato Binsauda ng preliminary examination. Preliminary examination. At hindi pa investigation daw. So, ibig sabihin, dina-downplay nila, ang abogado ng mga biktima, dina-downplay nila ang papel ni Attorney Khan. Wala pa daw, preliminary examination lang naman yun. So, hindi pa yun official proceeding. O ngayon, kung ginamit yan, hindi pala official proceeding ang preliminary examination. Paano ngayon yan? Sa kabilang banda, ina-argumento nila na may jurisdiction ng ICC kasi official proceeding na yung preliminary examination. Kaya, nung umalis ang Pilipinas, noong March 17, nag-file ng motion, ng notice na alis sa Pilipinas, March 17, 2018. At may sabi sa Article 127 ng Rome Statute, kailangan maging effective ang pag-alis 1 year. Lilipas pang 1 year. So, pag 1 year, March 17, 2019 ay hindi na member ang Pilipinas ng ICC. So, pagkatapos, sinabi sa Article 127 na ganun pa man kahit umalis ang isang bansa, simula sa pagiging kasapi ng International Criminal Court at Rome Statute, pwede pa rin, may jurisdiction pa rin ang ICC sa mga kaso na kung saan ay under consideration ng court. So, ang argumento nila, under consideration before the withdrawal became effective. O ngayon, naging effective ang withdrawal March 17, 2019. So, ngayon, kailan ang preliminary examination inanunsyo? February 8, 2018. So, ibig sabihin, kung consider mo yan na proceeding, any matter under consideration by the court, pasok. May jurisdiction ng ICC. Kaya lang, ang preliminary examination ay prosecutor lamang ang gumaganap niyan. Hindi kasapi ang korte dyan. Kumbaga, unilateral action. So,
Ang argumento ng prosecutor ngayon, yung preliminary examination ay sapat na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan para lilitisin ngayon si Digong sa ICC. Yan ang papel nila. Kasi sinabi sa Article 1 to 7, kung mayroong mga matter under consideration by the court bago naging final ang withdrawal, ay hindi makawala sa jurisdiction si Digong Duterte. Yan, grabe. Okay ha? Ang argumento nila, yung preliminary examination ay official proceeding. Kaya kung official proceeding, ay dapat kasapi, ay dapat may authority pa rin ang ICC sa pag-trial o paglilitis kay Digong Duterte. Yan ang sinabi nila. Balik tayo ngayon sa argumento nila sa pagkontra. Ayaw nila alisin si Atty. Karim Khan. Bakit nila ayaw alisin? Kasi sa totoong kwento, maraming alam si Atty. Karim Khan sa kaso. Kasi nga, private lawyer sa dati ng mga biktima ng tukang. Kung ganun, kailangan nila si Atty. Khan na kasama nila. Kaya, in-argumento nila, hindi naman official proceeding yung time na nangmimigay si Atty. Karim Khan ng mga papel, mga ebidensya doon sa Office of the Prosecutor. Kailan ba namigay? After the announcement of the preliminary examination. Kung hindi pala official proceeding yun, hindi mo pwede sabihin na may jurisdiction ang ICC. Kasi hindi pala official proceeding. Huling-huli. So ngayon, ibig sabihin, matalino naman kasi ito mga judges sa International Criminal Court. Makikita ngayon. Ayaw nila na sabihin na walang jurisdiction ng ICC kasi official proceeding daw yon yung preliminary examination. Ano man ginagawa sa preliminary examination? Unilateral, ang prosecutor sa office lang gumaganap. Hindi kasapi diyan ang korte, mga judges. Hindi kailangan ng Office of the Prosecutor manghingi ng permiso o ng consent o ng authority mula sa mga judges, sa pre-trial chamber judge. Kung gagawa sila ng preliminary examination. Kasi preliminary, sila lang ang gumaganap doon. So, ibig sabihin, ang argumento naman sa kampo ni Duterte, dahil preliminary lang yun, ay hindi mo pwede i-considera na nagkaroon ng isang matter under consideration ng court para magkaroon ng jurisdiction ng ICC kay Duterte. Yan ang argumento naman nila. Ang tanging pwedeng magbigay ng jurisdiction sa ICC ayon sa argumento ng mga abogado ni Duterte, which I concur to, is Article 12, Paragraph 2 ng Rome Statute na nagsasabi, pwedeng magbigay ng authority to investigate ang pre-trial chamber judge kung ang bansa ay kasapi pa ng ICC sa panahon na nagbibigay ng authority to investigate. Tanong, bakit naman binigyan ng ICC ng authority ang prosecutor kung ganun, kailan ba nagbigay? Ganito po, nag-apply po ang Office of the Prosecutor ng authority noong May 24, 2021. So 2021 na. 2 taon mahigit na wala ng jurisdiction, hindi na member ang Philippines ng ICC. Noong September 15, 2021, inaprubahan ng International Criminal Court pre-trial chamber judges ang investigation. Binigyan na lang authority. Pero may caveat, ibig sabihin may ad cautelam, mayroong kondisyon na sa kondisyon na kunin yung lahat ng mga detalye ng kaso, pero meron silang reservation ang ICC judges mismo na pwede nilang basihan yan sa bandang huli kung mag-question ang akusado sa kanilang authority or assumption of jurisdiction later on. Nag-question ngayon si Duterte, kaya yan na po papasok ngayon
yung sinabi ng batas na ito na ngayon ang panahon. So, ang challenge naman ni Digong, kay ito ng panahon nung binigyan nyo, nagbigay kayo ng authority to investigate sa pag-imbestiga kay Duterte, ay sinabi ninyo, ang mayroon doon sitwasyon ay yung preliminary examination ay nangyari within the time na member pa ang Pilipinas. So malamang nagdududa pa ang pre-trial chamber judge kung totoo nga hindi. Kasi alalahanin niyo po, this is the very first time case of first impression ang nangyari kay Duterte. This is the first time na nagkaroon ng problema ang ICC sa sitwasyon na wala na, hindi nakasapi ang bansa, pero kailangan nilang pagbigyan na bigyan ng authority to investigate sapagkat nakita nila yung pag-apply ng preliminary examination ay nangyari sa loob ng panahon na kasapi pang Pilipinas. And that was the declaration, unilateral declaration na ginawa ni Fatou Bensouda noong February 8, 2018. So dahil ganoon, ibig sabihin, for the benefit of the doubt, mas binabuti ng pre-trial chamber judges na ibigyan ng authority to investigate. Kaya iyan nakita ko dyan. At saka, nakalagay naman po sa Article 15, Paragraph 4, na in case na magbigay, ay merong karapatan pa rin ang akusado na mag-question sa jurisdiction at saka admissibility ng kaso. So, yan po ang sitwasyon. In other words, on one end, nung time when convenient to their argument na dapat may jurisdiction ng ICC, sinasabi nila na official proceeding ang preliminary examination. Pero ngayon, nung pinapaalis na ng abogado ni Duterte ang prosecutor na si Atty. Karim Khan, sabi na, hindi naman, nung nag-abogado naman si Atty. Khan, private lawyer ng victim, nung panahon na yon, ay hindi naman official proceeding. Hindi ba official proceeding ang preliminary examination? Wala na. Kung ganon, hindi official proceeding, babalik tayo ngayon sa argumento, hindi pala official proceeding, dismiss na, wala nang jurisdiction. Pero nung una, inargumento ninyo na official proceedings para ikonsidera ng korte ang jurisdiction over Duterte. So, see? Yan po ang bago. Para maniwala kayo at hindi ako nagmamarites, ipakita ko po sa inyo yung motion ng ang sinampa na papel ng lawyer ng victims. Ito po. So, ito pa, buksan natin sa title page. Pinampa na sa appeal chamber na sinampa. Ang issue dito kung palayasin ba si Atty. Karim Khan o hindi. So, sinampa dito sa appeal chamber ang mga judges ay 5. Si Judge Luz Delcanin Ibanez Carranza, presiding judge. Yan. Tapos, ang mga member judges ay si President ng ICC na si Tumuku Akani. Tapos si Judge Salome Balungi Bosa. Tapos si Judge Gutsa Lord Kanidsi. Lord Kipanidsi. Naku, si Judge Gutsa Lord Kipanidsi po. Siya yung isa sa judge na nagdesisyon na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Ito ay ginawa nung panahon na nag-apila noong last year ang Philippines doon sa appeals chamber. So may isa na to, kung mapunta ito kay Judge Gutsa, naku, pag mag-apila halimbawa natalo sila sa Kaufman dito sa level ng pre-trial chamber judge. Ipupunta ngayon sa appeals chamber na kasama dyan si Judge Gutsa Lord Kipanidsi. Malamang mananalo talaga si Duterte. Kasi ang argumento ni Judge Gutsa Lord Kipanidsi ay hindi na po kasapi ang Pilipinas noong September 15, 2021
nang nagpalabas ng authority to investigate ang pre-trial chamber ng ICC. Okay? Kita mo? So anyway, ito yung sinabit ng mga abogado ng prosecution. The principal counsel of the Office of the Public Counsel for Victims, appointed to represent the collective interests of potential victims until the mandate of the team of common legal representatives takes effect, files her response to the defense request to disqualify Chief Prosecutor Karim Khan. Number 2, the legal representative submits that the request should be dismissed as moot due to the fact that the prosecutor is currently on leave from office and it is untimely. Okay, on the merits, sabi nila, the defense fails to demonstrate that the grounds for disqualification of the prosecutor established under Article 42, Paragraph 7 of Rome Statute and Rule 34, Paragraph 1, Subparagraph B and Subparagraph C of the Rules of Procedure and Evidence exist in the present circumstances. So, iyan ang sabi ng depensa. May sapat na ba siyan? Nakasabi sa batas. In particular, the defense fails to demonstrate that the facts concerning Mr. Karim Khan meet the stringent requirements of said provisions. Okay, punta tayo ngayon sa paragraph 32. Ayan, sinabi na, merits of the request. Itong sagot na, the defense argues that the prosecutor na A, first acted in his capacity as private lawyer for over 100 victims of Tokhang, actively and aggressively advocating for the prosecution of Mr. Duterte. Sabi. Number 2, Attorney Karim Khan collected testimony from the witnesses, from a witness. Number 3, then malamang ang witness na kinuha niya ng testimonya si Arthur Las Cañas. Then seemingly exploited the information that he had acquired as a victim's counsel to conduct an investigation that ultimately led to Mr. Duterte's arrest. The defense adds that this conflation of roles is precisely what the Rule 34, Paragraph 1 of the rules seek to prevent. Ngayon sabi na, the legal representative ng mga biktima, abogado ng mga biktima ng Tokhang, ay sabi nila, misconceived lang daw yung argumento nila ni Atty. Kaufman. Sabi niya, sa Article 42, Paragraph 7 ng Rome Statute, at saka Rule 34, Paragraph 1, Subparagraph B of the rules requires that for the prosecutor to be disqualified, must be involved. One that must be involved is the participation in her or his private capacity in any legal proceedings. Yan ang unang argumento. Bagkus, sinasabi nila ngayon na yung papel ni Attorney Kaufman noong panahon ng preliminary examination ay hindi pa pala proceedings, ang preliminary examination. Oh, talo na sila. Kasi ngayon, nang dati, inargumento nila, hindi pwede mawawalan ng jurisdiction or authority ang ICC kay Duterte sapagkat official proceeding din yun under consideration by the court yung preliminary examination. Ay, nako. So, ngayon, ito naman sa inamin lang kung ano talagang papel ni Atty. Kaufman. Ito, nasa paragraph 32. Sabi niya, therefore, in submitting the Article 15 communication to the former prosecutor, ibig sabihin, ang Article 15 communication ang binigay ni Atty. Khan kay Atty. Pato Vinsauda. Sabi niya, saan ba ito? Ito. So, sabi nila, actual legal proceedings daw.
So, number 30 mo na basahin natin. The second requirement of Rule 34 of the rules is that the prosecutor's previous involvement must be, dapat si Attorney Karim Khan ay dapat may involvement sa actual legal proceedings initiated prior to his involvement in the case. At the time that Mr. Khan submitted as a victim's counsel, the Article 15 communications, there was no legal proceedings. So, hindi nila kinakonsidera na legal proceedings ang preliminary examination. Kasi during that time, nagbigay ng mga ebidensya si Attorney Khan sa preliminary examination. So, sinabi na, in this regard, the appeals chamber held the the article of the statute that confers power upon a victim to participate in any proceeding is Article 68.3, which what emerges from the case law of the appeals chamber is that participation can take place only within the context of judicial proceedings. Article 68, paragraph 3 of the statute correlates victims' participation to proceedings. So kung walang proceedings, hindi siya pwede disqualify. Di ba? Okay. Therefore, sabi niya, ito sa 32, therefore, in submitting the Article 15 communications to the former prosecutor, Attorney Khan and his clients, victims, who were represented by him, were not actually participating in an official proceedings per se. Yan ang sinasabi. Ngayon, tingnan natin kung ano ba itong Article 15. Tingnan natin. So, Article 15 ang hanapin natin. Palaki natin. Yan, para mabasa. Ang Article 15 po ay para ito sa pagbibigay ng mga information during the preliminary examination. Ayan, ha? Article 15, the court may exercise jurisdiction over the crime of aggression in accordance with Article 13, paragraph B, subject to the provisions of this article. Kaya, ganito. The court may exercise jurisdiction only with respect to crimes of aggression committed 1 year after. The court shall exercise jurisdiction. Diba, crime of aggression pala ito. Hanapin natin yung crime. Article 15 with regard to ito, prosecutor. The prosecutor may initiate the investigations motu proprio on the basis of the information on crimes within the jurisdiction of the court. Kaya ito nagbigay ng papel ng ebidensya si Attorney Karim Khan kay Attorney o kay Prosecutor Fatou Bensouda during which form was the basis of her conduct of the preliminary examination. Kaya sabi, the prosecutor shall analyze the seriousness of the information received. During this time, nagsabit ng information si Attorney Karim Khan. At based on that, mag-decision ngayon ang prosecutor if there are reasonable basis to proceed with the investigation, and if there is, so magsasubmit siya ngayon sa pretrial chamber ng request for authorization to investigate. But, under Article 12, tika mo na, hindi ko pa pala dapat para maintindihan ninyo, ipakita ko pala ito, ikabit ko muna itong Rome Statute. Ito po yung Rome Statute para maintindihan ninyo. Rome Statute. No, ito sa Rome Statute, nabasa niyo na ba? O, nakita niya, Article 15. Article 15. The prosecutor may initiate an investigations motu proprio on the basis of the information on the crimes within the jurisdiction of the court.
Ito yung information na sinasabi dito. Ito yung binigay ni Atty. Can sa prosecutor na si Patubin Sauda. At saka number 2, may utos nito, at kung seryoso ang mga binibigay o pinapakita ng impormasyon na binigay ni Atty. Karim Can, ay pwedeng manghingi na ngayon si Patubin Sauda as prosecutor ng authority mula sa pre-trial chamber na magkakandak siya ng investigation. Kaya nakasulat ito sa number 3. If the prosecutor concludes that there is reasonable basis to proceed with an investigation, he or she shall submit to the pre-trial chamber a request for authorization of an investigation together with any supporting material collected. Victims may make representations to the trial chamber in accordance with the rules of procedure and evidence. If the pre-trial chamber, upon examination of the request and the supporting material, considers that there is reasonable basis to proceed with an investigation and that the case appears to fall within the jurisdiction of the court, it shall authorize the commencement of the investigation. Ito, kaya pinagbigyan siya dahil may kulatilya, may condition, without prejudice to the subsequent determinations by the court with regard to the jurisdiction and admissibility of the case. Kaya yan po. So, ibig sabihin, very clear na sa ating paningin ngayon na si Atty. Karim Can, ang trabaho niya dati bilang abogado ng mga tokhang victims ay siya nagbibigay ng lahat ng mga ebidensya. At tingnan natin ang Article 12 na nagsasabi kailan pwede magpalabas ng authority to investigate ang pre-trial chamber judge. Ito, a state which becomes a party to the state thereby accepts the jurisdiction of the court. Number 1 statement, paragraph 1. Ibig sabihin, kung member ng state, inaccept niya jurisdiction. Kung member siya dito sa Rome Statute. Ngayon, kung hindi, sinabi sa number 2, in case the court may exercise its jurisdiction if one or more of the following states are parties to the statute. Kung hindi na siya magkaroon ng authority to investigate. Yan po. So ngayon, ang katwiran naman nitong mga kalaban ni Digong ay dahil sa Article 1 to 7. Ano ba yung Article 1 to 7? Ipakita ko sa inyo. Ito pong Article 1 to 7 dito sa dulo. Ito, withdrawal. A state may by written notification addressed to the Secretary General of the United Nations withdraw from the statute. Kaya si Digong, panahon na siya presidente, nagsumiti siya sa Secretary General ng United Nations at withdraw niyang Philippines sa ICC. At nangyari ito ng March 17, 2018. Kaya noong March 17, 2019 ay final na ang withdrawal kasi 1 year nga eh. Tapos sabi nito, a state shall not be discharged. Hindi pwede na makaalis na sa obligasyon ang Pilipinas due to withdrawal. Kung ang mga obligasyon tungkol dahil sa kung obligasyon nito ay nagmula sa panahon ng ito ay kasapi pa ng statute. Kasama na ang obligasyon sa pagbayad ng mga membership fees, mga contributions. O yan. Sinabi ang withdrawal ng state. So on any matter na nag-cooperate sila, meron silang usapan na may ginawang common actions, ay hindi pwede mawala yun kahit nag-withdraw na ang Pilipinas kung may obligasyon pa siya na lumabas o nanggaling doon sa pagkipag-cooperate. Kahit ano pang bagay ng cooperation. At saka nakalagay din doon. At ito pa, at hindi rin ito mag-prejudice sa mga, yung withdrawal ay hindi rin pwede madadamay yung mga any matter na considered na ng korte. Kaya kinonsider na any matter which should be an official proceeding.
So the next argument is, tanong, official proceeding ba yun o hindi? Hindi. Kaya, kung titingnan mo rito, ay which it cannot be considered as a matter under consideration by the court. Kasi, bakit? Kasi ang gumawa lang noon ng preliminary examination ay ang prosecutor lang. Hindi sila nanghingi ng authority mula sa pre-trial chamber judge na magsagawa sa ng investigation. Nag-investigate sila na wala pa ang authority na nanggaling sa pre-trial chamber judges. So, ibig sabihin, kung titingnan natin kung ganon, ay dapat hindi na magkaroon ng jurisdiction ang ICC kay Digong. So, tingnan natin ngayon. Ngayon, ang argumento nila, huwag paalisin si Atty. Karim Khan kasi nung abogado pa siya ng mga biktima, ay hindi naman official proceeding yun. At nag-participate si Atty. Karim Khan sa panahon na yun na preliminary examination pa lamang pinag-usapan. Double speak, patay. Ito na po, mabubuksan ngayon ang utak ng mga judges. Ito na ang sagot. Ito na po ang clincher. Kumbaga, this is the last nail to the coffin. Itong huling pako para mailibing na ang kabaong. Okay? So, ito yung kaso. Ito yung kaso na nagsasabi sa article sa paragraph 32. Nagsasabi ang abogado ng mga biktima. Therefore, in submitting the Article 15 communications to the former prosecutor, Mr. Khan and victims represented by him were not actually participating in a legal or judicial proceedings per se, as underlined by the appeals chamber. He was simply transmitting substantial information on crimes within the jurisdiction of the court to the former prosecutor pursuant to Article 15, Paragraph 2 of the statute, as the latter is authorized to receive information from, among others, any reliable source, including the victim. Klaro na. With that, ladies and gentlemen, wala na tayong yan na po yung clincher dyan. Kung ako tanungin mo, yan na ang matatapos yan. Well, opinion ko lang yan, pero malakas ang opinion ko. Do not begrudge me just because I am espousing this argument. Okay? In the same manner na kinakampihan ko rin si Nick Torre na kalaaway ni Duterte kasi ang batas ay pumapabor kay Nick Torre. Ganun lang po. Na ang batas ay nagsasabi na hindi siya pwede tanggalin kung walang cause, walang just cause. Hindi pwede sabihin na kailangan lamang ay tiwala o walang tiwala ang Pangulo para sa isang chief of police. Kagaya po sa mga kaso sa labor cases na hinahawakan ko, pag managers ang pinag-usapan, pwedeng tanggalin ng may-ari ng kumpanya ang manager kung mawalan siya ng tiwala. Pero, sinasabi sa Supreme Court, ang pagkawala ng tiwala ay hindi yung sinasabi discriminatory kung ayaw mo ng mukha niya, ay ayaw, nag-discriminate ka na. Ibig sabihin, bawal kasi sa Constitution ang mag-discriminate. So, hindi pwede si Bongbong Marcos mag-discriminate dahil pangit ang mukha, halimbawa ni Nick Torre, kamukha ni Diwata. Ayaw niya na. Hindi po pwede dahil sa ayaw mo. Kundi, ang maging basihan ng pagkawala ng tiwala na pwedeng gagamitin sa pagtanggal kay Nick Torre ay kailangan legal ang basihan, valid ang cause. Kasi may security of tenure siya. Hindi naman ang trabaho niya ay military na national security ang concern. Ngayon, kung pagkataon halimbawa na nagkudita si Nick Torre, saka pa lang niya pwede tanggalin. May valid grounds. Mawawala ngayon ang tiwala mo. Pero ang pulis, hindi naman kasi nagkukudita pulis. Sila ay nagbabantay ng peace and order. At saka,
very profound ang ating konstitusyon na nagbabawal na gawin ang pulis na politiko. Bawal na gawin i-politicize ang pulis. Kaya hindi pwedeng pakialaman ng presidente diyan, ilagay niya lang sa dahil wala na akong tiwala sa iyo. Kasi pag sinabi mo tiwala, you speak of politics. You speak of your preservation sa politika. Hindi po. Mali po yan. Kaya ito, kagaya rin yan kay Nick Torre na kinakampihan ko si Nick Torre kahit nakaaway siya ni Duterte. Ako, kumakampi ko kay Duterte dito kasi dahil ang batas ay pabor kay Duterte. Ganun lamang po. So, okay? O ngayon, para to stress a point, mas gusto ko imbestigahan ng, although another matter, si Pulong kasama sa flood control investigation. Kasi may aligasyon na binulsa niya rin ang kanyang flood control. Imbestigahan natin. Why not? Ang sa aking hiling lang ay huwag naman isabay doon sa mga 2022 hanggang ngayon na mga flood control projects na mga pinagbubulsa klaro-klaro, mga ghost projects para hindi lang magkagulo. Ihiwalay kasi matagal na yung kay Pulong. Nangyari, 2019 pa yun. But 2019, 2022, 2022, 21, 22, ganun pa, matagal pa yun. Wala nang 22. So, gayon ito, para hindi mahalo-halo, kasi pag hinalo-halo mo, pag ikaw investigador, maguguluhan ka. Okay? So, anyway, ito nga lang, I just stated all those matters just to stress a point. At saka si Pulong, dapat nagkumaso na ba sila? Yung bakla, yung isa to na sa kuntik niya saksakin, dapat kasuhan niya si Pulong. Bahala na si Pulong magdepensa dyan. Okay? So, ito na nga sa akin lang ay pagdating dito sa ICC ay nag-double speak, na double standard itong ICC. So, panahon pala kung kailangan pala nila na magkaroon ng jurisdiction ng ICC, kinokonsidera nila ang preliminary examination na official proceeding. Pero nung pinapaalis na si Atty. Can na ang papel niya sa preliminary examination ay sinasabi nila hindi official proceeding, kaya huwag tanggalin. Sa totoo lang kailangan nila si Atty. Can kasi maraming alam si Atty. Can patungkol doon sa tukhang. Ganun po. Mag-shoutout na lang ako. So, Valerie Serna, Bernard Magtibay, Gregorio Rimolta, hi, hello po. Tapos si Versatile Matt, tapos si Gregorio Rimolta ulit, believe good ko sa imuha o sa daghang salamat sir. Modisto Gailawon, at watching from Kingdom of Saudi Arabia. Gregorio Rimolta, okay sir, copy. Mercy Narvasa Suzuki, good morning Dr. Toto. Sana makabalik ka na si Tatay Digong dahil wala nga jurisdiction. Mildred Daigon Taghoy, The Higgs, Judge siya uy. So Conrado Alipio, Mayap Abak sa mga kabalin ko, naimbag bigat sa mga kabsat ko. So Jainab Bundahala, Toto, hintayin naman na lang yan sa September 23. Wala pag decision September 23. Kuan lang yan, confirmation charges pa lang yun. So, Heji Paye Pahardo, good morning, Sir Toto. All is watching from Sorsogon. Maray na aga sa mga taga Sorsogon. Modisto Gailawon, yes, panalo na si Tatay Digong. Bing Girawat, Boss Toto, Idol, ingat ka palagi. Tapos, Gold MPG, shout out, watching from Barcelona, Spain. Hola, mi amigo. In La España. Viva Pilipinas. Sadi Serna, well, Israel Prime Minister at Russia President are also wanted by ICC, but they are not part of ICC. Kaya nga dahil ganon ay sinasanction ng US ang mga ICC na prosecutor tsaka judge na nagpalabas ng warrant of arrest.
Kasi ang argumento naman nila ng Amerika, hindi kami kasama sa ICC, bakit nyo kami sinasama dyan? Okay? So, ganun lang kasimple. Pero ibang usapin yon. Pero mananaig yun siyang US dyan pagka ganun. So, Zia Katubag, good morning, Idol Toto. So, Sadi Sir na, Russian, I mean. Okay, Sadi Sir. Okay. So, Squeezy, sunduin mo ng jet ski. Ang jet ski na yan, ano na yan, pag campaign line lang yan, kagaya sa 20 pesos na bigas na campaign line ni Bongbong Marcos. Squeezy, galit ako kay Jan Torre dahil hinuli si Digong at Kibuloy, kapwa Bisaya. Edgar Nacion, Dr. Toto, good evening po. Squeezy, yumaman yung mga politiko at contractors noong panahon ni Duterte. Hindi, panahon ni Bongbong po. Excuse me, Squeezy. Wala po, si Pulong Duterte lang ang may project noon. Tandaan mo yan. Yung mga ngayon yumaman yan, although yumaman, kunting-kunti lang. Magkaroon ng kontrata. Kita mo, walang flood control project doon si Saldi. Ang Sunwest na kampanya niya ay ang kontrata PPE. Tapos, nagkumontrata, nagbigay ng 2 billion na laptop. Yan po ang katotohanan. Panahon ni Duterte, wala pong flood control halos. Kunting-kunti lang. Piling-pili niya lang. At least nagagawa siguro. Tingnan natin kay Pulong Duterte kung nagawa. Alamin natin, mahalokayin ko. I-report ko kung ano nagawa niya. So, Squeezy Gilatore, serve at the pleasure. Hindi po pwede yan at the pleasure. No, pwede. Kailangan po ay, dapat po kasi ay not political ang PNP. At kung not political, kasi kung gawin political yan, kung serve at the pleasure, ang ibig sabihin, tanggalin niya dahil hindi niya hulihin ang mga kaaway ni BBM, mapagit yun. Ang dahilan po, Squeezy. Don't believe in that statement na the chief PNP is serving at the pleasure of the president. No, hindi. Iba yung PNP. Kasi ang kliyente ng Philippine National Police Chief ay lahat ng tao. Iba-ibang political colors ba yun. Kaya mali po yan. Kinukontra ko talaga yan. Kasi kung ako lang kay Nick Torre, pupunta talaga ako sa Supreme Court. Hindi mo pwede dahilan na dahil ayaw mo na sa akin. Sorry. Tapos, Ben Lopez, maayo jud ka, Tor. Thank you. Brilya, Haynos, salamat, Ben Lopez, mabuhay ka, attorney. So, Jerty, kami, mabuhay ka. Tapos, Mary Jane Andrade, Kuya, pwede ba kita tawagan pag uwi ko dyan? Pwede mo ko tawagan. Ito, bigay ko ng telephone number ko, 0917-300-7796. Mag-text lang muna po kayo, ako nang tatawag. Yan ang number ko sa Philippines. Kung sino man gusto, ako nang tatawag, text na lang kayo. So, dyan na lang ha. Yan lang ating pinag-usapan sa ngayon. Maraming salamat po. At please, paki-like nyo para marami tayong algorithm at yan lang ang nagpapalakas loob sa akin. At paki-forward sa mga kaibigan ninyo, sa mga messenger nila. Paki-invite naman kung sino dyan gusto maging member. Maging member naman sana kayo sa aking channel at gagawa ako ng mga programa sa channel na specific lang yan doon. Kumbaga ay para lang sa may mga membership doon. Number 1, sa mga barristers, kung mag-review kayo, maglagay ako doon ng mga bar exam tips para sa inyo makapag-aral kayo ng tama. At ang unang tip ko sa inyo sa ngayon, publicly, do not read and read and read. Just read once at saka isulat kamay, take notes kayo kung ano nabasa ninyo. Huwag mag-memorize. Huwag mag-attempt mag-memorize po. Ganun ang aking advice sa gusto mag-take ng bar exam. Kasi ako, nung nag-take ako ng bar exam, hindi po ako nag-memorize. Nagbasa lang ako, sinulat ko sa kamay ko ang lahat ng batas. Ganun lamang po. So, Heidi Prey Pahardo, ano mo si Jane Pahardo na tinanggal nila na spokesman ng PNP. So, always watching from Sorsogon, Modisto Gaylawan,
Yes, okay. Tapos Gold MPG, shout out from Barcelona, Spain, sa Dicerna, well, at tapos nabasa ko na pala yan. Tapos si Squeezy, nabasa ko na, Encarnacion, ano pa, si Villahinos, nabasa ko na, Ben Lopez, nabasa ko na. O si Mary Jane Andrade, thank you po, see you soon. Okay, sige. Maraming salamat po. At mabuhay ang Pilipinas!